Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea sina Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, "Ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw." At sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, "Nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro?" "Opo," sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, "Ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan?" "Sa mga dayuhan po," tugon niya. Sinabi ni Jesus, "Kung gayon, hindi pinapagbabayad ang mga mamamayan. Gayunman, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli, ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ika-19 na linggo sa karaniwang panahon. Sino po ang mga senior citizen na? Halos karamihan na nagsisimba ay senior citizen na. Pag sinabing senior citizen ay ano ang natatanggap? Ayuda agad. Puro ayuda. Di ba, discount? No? Magkano ang discount? 20%. Nakaka-discount ba talaga? Hindi naman. Sigurado? Hindi naman. Okay. So, tingnan natin. Kasi bilang mamamayan, no? Bilang mamamayan, mula bata hanggang sa pagtanda, hanggat nabubuhay ka sa mundong ito, hindi maiaalis sa atin at hindi dapat nating isipin na wala na tayong responsibilidad sa lipunan. Hanggat nabubuhay tayo, hanggang nakatira tayo sa mundong ito, kung saan mang lugar tayo, meron pa rin tayong responsibilidad na tumulong sa ating pong pamayanan. Siyempre, ibang usapin po, no, yung tinatawag natin na tulong o yung tithe o yung ikapo na ibinibigay natin sa simbahan. Pero dito, pagtuunan natin ng pansin muna yung ating obligasyon sa lipunan. Hindi natin po pwedeng sabihin, taga-simbahan ako, kaya hindi ako dapat magbayad ng buwis. Pananagutan yan. Kaya nga sa mga bata pa lang, pinapaunawa na natin. No? Bata pa lang, nakikibahagi na yan. Kasi bawat laruan na binibili mo, no, sa kung saan man, ay may kaakibat yan na buwis. At yung buwis na yan ay napupunta sa gobyerno, ikorap man nila o hindi, no, pero obligasyon ng bawat isa na panagutan o pananagutan na magbayad tayo ng buwis. Pag bumibili ba kayo ng pagkain, halimbawa sa mga fast food, doon ba sa resibo nakalagay bata ang kakain kaya walang tax? Hindi naman. Nandoon sa total yung mga tax. Magrereklamo ba tayo? Hindi. Kasi dapat alam natin na pananagutan natin yan. Gaya ng nasabi ko kanina, ibulsa man yan o ikorap man yan ng mga nakaupo, no, kung sino man, pananagutan naman nila yon sa Diyos. Malinaw po ba?
Kaya nga, no, sa ating ebanghelyo, kung maririnig po ninyo, matapos po na sabihin ni Jesus na ang anak ng tao ay ipagkakanulo, papatayin, muling mabubuhay sa ikatlong araw, tapos sabi dito, labis silang nagdadalamhati. Biruin nyo, no? Nagdadalamhati, tapos anong biglang itatanong? Nagbabayad ba kayo ng buwis? Ano ba, kayo po, no? Nasa burol, nasa lamay, malungkot ang sitwasyon, biglang mayroong, nagbayad ba kayo ng buwis? Pero anong reaksyon ni Jesus? Sige, humuli ka ng isda, may makukuha kang pilak, ibayad mo sa atin. Hindi titigil at hindi tumitigil yung responsibilidad natin sa lipunan. Kung gusto mo magdalamhati ka. Pero pagkatapos yan, babalikan mo pa rin, ito yung mga naging gap. Di ba? Naalala nyo nung COVID, kala natin wala na. Di ba? Pero naipon lang. Inipon lang. At kailangan nating bayaran. Ang simbahan, hindi naman libre ang kuryente. Hindi naman libre ang tubig. Magbabayad pa rin tayo. So, responsibilidad natin ito na itinuturo din ni Jesus. Kung paanong si Jesus ay nagpasakop, kahit hindi naman, pero para mas maging maunawaan ng mga alagad, no, na kabahagi pa rin sila ng lipunan, kailangan magbayad pa rin ng buwis. Ang isang tunay na Kristiyano ay gumaganap ng kanyang tungkulin bilang mamamayan. Hindi pwedeng palasimba tayo, pero nandadaya naman tayo sa ating mga tax. Hindi pwedeng nagpi-praise the Lord tayo, pero lagi naman tayong humahanap ng dahilan para hindi tayo makapagbayad. Pero pagdating sa mga discount, gusto natin na may discount. Sana po, no, ipagdasal din natin siyempre ang mga nasa gobyerno, yung mga may kinaugnayan o kinauukulan pagdating sa mga paniningil ng buwis, pagdating sa pagdidistribute ng buwis, na nawa, no, ay magawa din nila ng tama at magamit nila ng tama yung mga buwis na ibinabayad o kinukuha sa mga tao. Kasi yan ay isang araw pananagutan natin sa Diyos. Amen? Amen. Sa ating kahinaan at pangangailangan, dumulog tayo sa Diyos na ating dapat sundin at paglingkuran sapagkat Siya